Guys, it's me, Nymphy again, a day in my life as a factory worker. Pero ngayong araw nga ay Sunday at wala kaming trabaho. Pero ngayong araw ay marami akong gagawin. Sinimulan ko na sa pagligpit ng aking higaan. Nung isang araw lang ako naglipat ng aking cabinet, kaya naman hindi masyado madumi yung kwarto ko kasi nga nag-general cleaning din ako. Kaya pinagpag ko lang yung bedsheet ko pati mga unan ko kasi naman hindi naman madumi. 12:30 na nga ako nagising dahil na umagahan ako umuwi kanina. Habang inaayos ko nga yung mga unan ko, naalala ko na maglalaba pala ako ngayong araw. Kaya binilisan ko na magwalis at nilabas ko na yung mga lalabhan ko. At baka uulanin na naman mamaya at wala akong masuot sa trabaho. Paglabas ko nga ay madami pala yung lalabhan ko. Sabi nga ng kapatid ko ay tutulungan niya raw ako pero kaya ko naman kaya ako na lang. Nalilinisan talaga ako sa kwarto kapag nakaligpit lahat ng mga gamit ko. Paglabas ko nga sa bahay ay mabuti naman ay mainit. Kaya tama rin na maglaba ako ngayong araw. Kakain na sana ako nang tinitignan na ako ng mga hugasin ko. Parang ako lang ata yung di pa nakakain pero pinapahugas na ng plato. Kaya naman kinuha ko na agad yung mga planggana at pinuno na ng mga tubig. Uunahin ko talaga sana yung paglalaba ngayon kasi sayang yung init. Kaya lang umapaw na talaga yung mga hugasin ko. Ngayong araw din sana ako mag-change oil sa motor ko kaso lang marami talaga akong gagawin ngayong araw. Bukas ko na lang siguro dadalhin yung motor ko sa shop para rin mapaayos at mapatignan kasi nag-iiba din yung boses ng motor ko. Pagkatapos ko nga maghugas ng plato, kumain na din ako kasi nagugutom na din ako. At para makapagsimula na rin ako maglaba. Buti hindi rin naglaba yung mga kapatid ko ngayon kasi Sunday, naglalaba rin sila. Tawag nga namin dito sa ginagamit namin tubig ay bomba. Ewan ko sa inyong lugar, ano ba? Search nyo na lang kay Google kung ano talaga tawag nito. Minsan nakakapagod talaga gumamit ng bomba kasi masakit sa kamay, lalo na pag marami kang lalabhan. Pagkatapos ko na nga punuin ang mga planggana ko, nilagyan ko na rin ng tubig ang pangsabon ko. Inuuna ko talaga yung mga puting damit ko na pangtrabaho ko. Pagkalagay ko nga talaga ng damit ko sa tubig, nakikita ko ang daming mancha at dumi. Naalala ko na sa ibang departamento pala kami na-assign nung isang araw. Pagkatapos ko nga laban yung mga puti, sinunod ko na yung mga pambahay ko na damit. Pagkatapos ko nga binanlawan at sinampay ko na agad yung mga damit ko para matuyo na rin. Napag-utusan nga pala ako ni Papa nga pagkatapos ko raw maglaba, magluto raw ako ng tinola. Kaya hindi ko na rin tinanggihan kasi paborito ko rin naman yun na ulam. At pagkatapos ko na nga magsampay, si Papa na lang pinakatay ko sa manok. Kasi naaawa ko sa manok pag ako kakatay, baka pakawalan ko lang. Pagkatapos ng kinatay ay nilagyan ko na ng mainit na tubig para mas madali matagal yung mga balahibo niya. At pagkatapos ko ng tanggalan ng mga balahibo niya, inayos ko pa talaga at tinanggalan ko pa talaga ng mga maliliit para malinis talaga. At pagkatapos niya ni-slice ko na agad. At pagkatapos ko nga mag-slice sa manok, pumunta ako sa bahay ni ate para maghingi ng kapayas at malunggay. At pagkatapos ko na nga ma-prepare lahat ay niluto ko na agad kasi ano na rin oras. Medyo nagabihan na nga kami kumain yan kasi medyo matigas yung manok na ginamit ko at pinakuluan ko pa ng maraming beses. At pagkaluto nga, kumain na kami. Dito na lang. Maraming salamat. Please like and follow. Thank you guys.